Formal nang tinanggap ng Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng PDP Laban para sa kanyang pagkandidato bilang Vice President sa 2022. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque, pinirmahan ng Pangulong Duterte ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA mula sa ruling party. Naging saksi sa seremonya si Energy Secretary Alfonso Cusi na Pangulo naman ng paksyon ng PDP Laban. Ang filing ng CONA ay mula sa October 1 hanggang 8 kasabay ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy. Gayunman, may pagkakataon pa ang mga partido na magpalit o mag-substitute ng kandidato hanggang sa November 15. Maituturing na tandem to beat sina Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong sa 2022 elections. Ito naman ang paniniwala ng political analyst na si Tony Lopez. Ayon kay Lopez, isang win-win situation ang pagtakbo ni Dr. Ong sa pagka-vice-presidente. Paliwanag ni Lopez, kung hindi man pala rin sa pagka-VP si Dr. Ong ngayon 2022, tiyak naman ang panalo na niya sa 2025 elections kung maisipan niyang tumakbo sa pagka-senador. Samantala, kinestigo naman isa pang political analyst sa mga kritiko ni Yorme Isko. Partikular na inupakan ni Professor Antonio Contreras ang mga dilawan at ang mga DDS na binansagan si Yorme na ambisyoso dahil sa maaga umanong pagtakbo sa pagka-presidente. Ayon kay Contreras, dapat alalahanin ng mga dilawan kung paano nila sinuportahan ang dating Pangulong Cory Aquino na nahalal na presidente ng bansa kahit walang experience sa public service. Samantala, inaasahang ia-anunsyo na ng KBL kilusang bagong lipunan si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos bilang kanilang kandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections. Ayon kay Attorney Larry Gadon, magkakaroon ngayon ng National Convention ang KBL sa Thunderbird Resort, Binawan ng Rizal, alas 8 ngayong umaga. Sabi ni Gadon na isasabay nila ang pag-endorso kay Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapangulo. Inaasahan din na papangalanan ni Marcos kung sino-sino ang mga magiging kandidato ng KBL sa darating na eleksyon, kasama ng kanyang magiging katandem at mga tatakbong senador. Kinumpirma rin ni Gadon na muli siyang tatabong senador sa ilalim ng KBL. We are very much honored to be the party that will carry Bongbong Marcos to the presidency. And I'd like to thank also the KBL for nominating me as a candidate for senator. Sa totoo lang, BBM now is the strongest candidate. This is a fact. And that this is the reason why the Aquinos and the Yellows are doing everything to discredit Bongbong Marcos with rehashed issues on martial law and the alleged stolen wealth. But they haven't realized that the Aquino-appointed, the Aquino-controlled Sandigan Bayan has dismissed all the ill-gotten cases against the Marcoses. Walang kahit isa lumusot, despite the fact that the Sandigan Bayan justices were appointed by the Aquinos, despite the fact that the Sandigan is controlled by the Aquinos, at dismiss lahat ng kaso. This only means that lahat ng sinasabi nilang mga kasinungalingan kay Presidente Marcos at sa pamilya nito ay pawang mga basura. Lahat yan ay propaganda at lahat yan ay kasinungalingan. Kaya ngayon, a lot of majority now of the Filipinos have realized that all of these are propaganda, all of these are brainwashing, all of these are indoctrination of the Aquinos and the Yellows. In fact, they have resuscitated their propaganda against the Marcoses by this Ateneo and Martial Law Museum. Nakakatawa ito sapagkat the one who is operating this so-called Ateneo Martial Law Museum is someone who was not even born during the time of martial law. I am very much sure that this fellow is a communist and a scholar of National Democratic Front. The only reason why this martial law rehashed issues are being resuscitated is because the NDF, the Aquinos, and the Yellows are very afraid. They are now shivering that Bongbong Marcos is the strongest candidate. In a survey
in Central Luzon done by Congressman Bongbong landed with 27% survey score. And the next is 20%, and the next is 18%, and 11%. And I will not mention the names. In an internal survey in Angeles City, Bongbong got 28%, and the second is 18%, with a 10% margin. And even in the survey conducted by the Liberal Party, Bongbong came out number 1. Oh. Kaya takot na takot sila sapagkat ang mangyayari dyan, kapag sila ay pagka nakaupo na si Bongbong Marcos, lahat ng kasinungalingan nila, all their narratives about the martial law, about the ill-gotten cases, about the human rights violations, all of this will be refuted, and all of this will be proven to be lies, propaganda, and indoctrination. You might wonder why the NDF and the Communist Party is still rehashing these issues. Ganito kasi yan. Ang mga NDF, sila ang nakikinabang sa bilyong pera na nakakalap ng NPA. Because the NPAs are extorting money from businessmen, from big corporations. And the ones that are benefiting from this are the members of NDF. Ito yung mga taong to, hindi sila yung nasa bundok. Hindi sila yung mga nandyan sa pakikipaglaban. Sila, ito yung mga komunistang professor sa UP, mga komunistang pare, at mga komunista na mga editor ng mga dyaryo. All of these people are benefiting from this continuous barrage against the Marcoses because they have to keep the revolution alive by keeping these NPAs so that they can continuously export money from the businessmen and big corporations. Yan lang ang dahilan kung bakit nila laging pinapaulit-ulit itong issue dito sa martial law, itong issue sa mga Marcoses. Kasi pinagkakakitaan nila. You would wonder why some of the professors in UP who only teaches 2 or 3 subjects, how do they survive? Because they are getting money, because they are getting paid by the National Democratic Front. Also the same with this NUPL. Most of these lawyers are no client, no case lawyers na nagpupunta lang dyan sa NUPL kasi palagi silang may sweldo galing sa NDF. And the same also with the flag lawyers. Some of them are really true to their calling that they want to defend the oppressed. But most of them are communist paid. They are getting money from the communists. And this is the reason why until now they are rehashing these issues of martial law, these human rights violations. Pero ang hindi nila binabanggit, yung mga human rights violations of the Aquinos. No? What happened to the 7 union presidents of Hacienda Lucita? Lahat panatay. What happened to the Minchola Massacre? Ilan ang nabatay doon? Ilan ang nasaktan doon? Hindi nila binabanggit yon. And of course, the more than 5,000 NPA cadres who were executed by Joma because they want to surrender. No? Nabuhay lamang ang NPAs na yan at yung mga martial law issues na yan dahil kasi they are so afraid na lahat ng kasinungalingan nila, lahat ng pag-i-indoctrinate nila, lahat ng pambi-brainwash nila sa mga taong bayan ay mapapatunayan na lahat yan ay kasinungalingan. In fact, if you will read the social media now, even the post of Bam Aquino, which I spell as D-U-M, even the post of Bam Aquino, lahat tinutuligsa, lahat kinukontra siya na sinasabi na mas maganda pa ang buhay natin noong martial law. And these people who are, itong merong isang nag-TikTok na isang mataba, na pangit na babae, na ang sinasabi niya ay yung marami raw inutang during the time of Marcos dahil daw doon sa mga infrastruktura. What would life be? Can I ask you now, what would life be kung walang South Luzon Expressway, kung walang North Luzon Expressway, kung walang mga proyekto na kagaya ng Heart Center, na RITM, Lung Center, kung ano pa, National Kidney Institute, na lahat ay naging sagot sa kasagot sa problema ng pandemic. Kung wala yung mga yan, ano buhay natin ngayon? Kung pupunta ka ng Baguio, maglalakad ka? Kung pupunta ka ng Batangas, maglalakad ka? Ganun ba? Yun kasi ang isip ng mga Aquino. No? If you will notice, lahat ng proyekto ni Marcos noon ay isinantabi. Hindi itinuloy. And that is the reason why we are so lagging behind compared to other Asian countries. Unang-unang nagkaroon ng Pilipinas
ng light rail transit, yung LRT1. At natapos yun noong 1992 at dapat ang lahat ng mga 7 routes of LRT ay dapat ay by 1995 or 1996 ay natapos na. Ano naging sanhi niyan? Katakot-takot na traffic. Because Cory Aquino scrapped all the LRT projects, anong nangyari? Lahat ng tao over the years nagbilihan ng kotse. Wala namang bagong kalsada. So anong nangyari? Nagka-traffic. Kasalanan yan ng Aquino administration. Ang Bataan Nuclear Power Plant, kung naituloy yun, 600 megawatts of very cheap source of energy. Kung natuloy yun, di sana hindi nagka-brownout. Sana hindi umalis, hindi nagsipagsara ang mga factories dito, yung mga multinational companies, hindi sana nagsipagsara dito sa Pilipinas. Milyon-milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa mga pulisiya ng mga dilawan, lalo na ni Cory at ni Noynoy Aquino at ni FBR. Ang nangyari dito, naging backward ang pag-unlad ng Pilipinas. Sa halip na tayo ay sumulong papataas, tayo ay naging backward dahil sa mga Aquinos. Kaya ngayon, takot na takot sila na manalo si Bongbong Marcos sapagkat ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos ay isang katotohanan na lahat ng mga sinabi ng indoctrination, propaganda at kasinungalingan ng mga Aquino ay... You're a superhero.